ikukwento at ipapaliwanag namin sa inyo ang isang maaksyon at sexy na istorya na tungkol sa mga magigiting na lifeguard na haharap sa matinding pagsubok sa karagatan. Akala ng marami, simpleng mga lifeguard lang sila, pero hindi nila alam kung gaano nila kamahal ang kanilang trabaho, na kung saan sila rin pala ang magso-solve sa krimen na nangyayari sa kanilang syudad. Ito ay isang pelikula na pinamagatang Baywatch. Pero bago muna namin simulan ang kwento, ay pasuyo po na pa-like, subscribe or follow para updated kayo sa contents namin. Magsisimula ang storya sa main character na si Mitch. Siya ay isa sa head ng mga magigiting na lifeguard sa Emerald Bay, na kung tawagin ay Baywatch. Meron siyang nakita na lalaking nalulunod sa medyo malayong parte ng dagat. Kaya agad niya ito pinuntahan upang mailigtas ang taong ito. Samantala, habang nagpapatrol si Mitch sa kahabaan ng dalampasigan ng Emerald Bay, ay natagpuan niya ang isang bata na nakadampot ng isang pouch ng illegal drugs na flaka. Kinuha niya ito, at dumiretso naman siya sa beach clubhouse. Kung saan makakausap niya dito si Victoria, na negosyanteng babae na may-ari ng clubhouse. Dumako naman tayo sa isang gwapings na lalaki na si Brody, na dumating sa Emerald Bay, upang mag-apply bilang lifeguard. Nakasalubong niya dito ang napakagandang surfer na si Summer. Di niya pinansin si Brody, at nilampasan lang ito. Dumiretso si Brody kay Mitch at Stephanie, upang masubmit ang application na umaasang matatanggap kaagad. Ni-reject siya ni Mitch, dahil dapat niya munang mag-try out para makapasa. Nagulat si Brody, dahil ayon sa kanya, dati siyang gold medalist ng swimming at meron siyang backer sa pag-a-apply. At pinagyabang pa niya, na kahit mas malaki si Mitch sa kanya, ay mas mabilis naman ito. Habang nag-uusap sila Mitch at Brody, ay dumako muna tayo sa isang eksena nila Ronnie at Dave. Si Ronnie ay patay na patay sa isang lifeguard ng Baywatch team na si CJ Parker. Kung saan, habang nag-cheer siya kay CJ Parker, ay bigla siya nabulunan sa kinakain nito. Agad naman ito nasaksihan ni CJ, kaya tinulungan niya ito ng first aid technique upang mailigtas ito. Ngunit, dahil sobrang type ni Ronnie si CJ, ay tumayo ang gusali sa kanyang salawal, na naging dahilan ng pagpanik nito. At bigla siya dumapa sa isang bench. Pero, sa kasamaang palad, naipit ang matigas niyang sandata sa pagitan ng siwang ng bench. Napansin ito ni Mitch, at nilapitan niya ito upang alamin ang nangyari. Bumalik si CJ sa eksena upang tumulong, hanggang sa nagawa na nila ng paraan ang problema ni Ronnie. Makikita natin na gumagapang sa kahihiyan si Ronnie matapos nito. Samantala, nagkakaroon na ng paghahanda sa tryout sa Emerald Bay, para sa mga nais maging miyembro ng Baywatch. Mapapansin uli natin si Ronnie dito kasama si Summer na excited mag-tryout. Bago ang tryout, ay nag-announce muna ang organization ng rules at motivation sa mga sasali sa tryout. Nagsimula na ang tryout, kapansin-pansin ang pagiging motivated ni Summer at Ronnie dito. Nagkaroon ng pabilisan ng swimming, takbuhan at iba't ibang obstacles. Madalas na manguna lagi sa mga challenges si Summer. Samantalang si Ronnie, ay bakas ang pag-struggle niya sa mga obstacles. Sa kabilang banda ng eksena, ay nagkausap si Mitch at Brody. Patuloy pa din sa pagmamatigas si Brody at pinagtatawanan ang tryout. Hanggang sa inasar siya ni Mitch na baka puro lang siya yabang. Dahil dito, sinimulan ni Mitch magpasiklab ng kanyang skills, at natapos niya naman ito ng successful. Ngunit matapos niya ito gawin, ay nagyabang lang uli siya kay Mitch at hinamon ito. Naglabanan sila ni Brody sa mga obstacles, at sa una nakakasabay naman si Brody. Ngunit hindi pa din niya natalo si Mitch sa challenge dito. Samantala, habang nagyayabangan ang dalawa, ay isang insidente na isang nanay at dalawang bata ang nalaglag sa dagat. Agad na pinuntahan ito ng Baywatch team, at makikita natin na pati si Brody ay nakisabay na din sa pagpunta sa mga naaksidente. Madiskarte si Brody sa kanyang paghahanap ng landas papunta sa mga nalunod, kaya siya ang naunang nakarating dito. At malaking parte siya para matulungan ang mga naaksidente. Nagpalakpakan ang mga tao sa kabayanihang naggawa ng Baywatch at ni Brody. Matapos nito, ay na-announce na din ang mga natanggap mula sa tryout. Laking tuwa ni Summer nang nakita ito, at pati si Ronnie ay di din makapaniwala na natanggap din siya. Makikita din natin na pati si Brody ay natanggap din, at kinausap siya ni Mitch ng masinsinan, upang ipahayag ang paghanga niya sa ginawa ni Brody kanina. Nagsimula na ang first day ng trabaho ng mga bagong tanggap na Baywatch,
kung saan madami sila natutunan dito, tulad ni Brody na laging nami-mentor ni Mitch. Si Summer, na nagsisimula ng mag-ensayo, si Ronnie, na laging kinikilig pag nakakasama niya si CJ. Isang araw, isang insidente ang nabalitaan ng Baywatch team, kung saan, nagkaroon ng sunog sa isang private na yate sa dagat. Pinuntahan nila ito kaagad ng nagmamadali, sakay ng mga bangka at jet ski. Mabilis na pinasok ni Mitch ang yate, at isa-isa niyang niligtas ang mga sakay nito. Halos karamihan ay mga chicks, na naka-bikini at meron pang isang babae na gusto pa siya halikan. Matapos ang mga pagliligtas, ay buti na lang nakaalis sila kaagad, dahil biglang sumabog na ang yate. Lahat ng mga sakay nito, ay nailigtas nila, maliban kay Rodriguez, isang counselor sa kanilang syudad. Habang sinusubukan pa din nila ma-revive si Rodriguez, ay napansin ni Mitch ang plaka na nakaipit sa panty ng isang babae. Makikita natin dito, na hindi na na-revive si Rodriguez at tuluyan ang namatay. Pagdating sa dalampasigan, sinubukan patanungin ni Mitch ang tungkol dito, pero sinabihan siya ng pulis na si Garner na huwag makialam dahil trabaho na ng mga pulis ang ganitong sitwasyon. Samantala, isang nakakatawang eksena sa loob ng shower, na habang kumakanta si Ronnie, ay dumating si CJ at masasaksihan natin na nakahubad si Ronnie dito. Confident na nakikipag-usap si Ronnie kay CJ, nang biglang nakangiting sinabi ni CJ, na bawal ang nakahubad sa general shower area ng mga lifeguard. Napahiya na naman si Ronnie dito, at kinausap na lang ang shower. Isang araw, habang kumakain ang Baywatch team ng sama-sama, ay napag-usapan nila na posibleng may kinalaman si Victoria dito. Dahil siya ang nagmamay-ari ng yate, at may kinalaman ng flaka sa aksidente na nagganap. Sa mga sumunod na araw, ay sinubukan nila Mitch, Summer at Brody, na mag-imbestiga mismo sa hospital papuntang morgue, kung saan nagpanggap sila na may sakit at mga nagtatrabaho sa hospital. Nakarating na sila sa morgue, at pinag-aralan ang bangkay ni Rodriguez, na kung maalala natin, siya ang namatay sa sunog sa yate noong isang araw. Nadiskubre nila na hindi naman sa sunog namatay si Rodriguez, kundi sa pagkakasakal at pagkakabugbog. Samantala, biglang may dumating sa loob ng morgue, na naging dahilan ng pagpanik nila Mitch, kaya pumasok sila sa loob ng vault katabi ang mga patay. Nasaksihan nila dito, na ang mga dumating ay mga tauhan nila Victoria, at sinusubukan ng mga ito na ma-cover at baguhin ang mga pwedeng maging ebidensya sa pagkakapatay kay Councilor Rodriguez. Nakuhanan ito ng video ni Summer, ngunit nadiskubre din sila ng mga tauhan ni Victoria. Nakuha nila ang cellphone ni Summer, at nagkaroon ng matinding habulan na sumunod. Nanghiram sila ng ibang motorsiklo sa isang sibilyan. Nakarating sila sa park upang maghabulan, kung saan, nangyari pa, na ang isa sa mga tao ni Victoria, ay gumagamit ng bike, nang biglang na-distract ni Summer ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang juga. Napabagsak ito, ngunit laking gulat nila dahil wala sa kanya ang cellphone. Hinabol muli ni Mitch ang isa pang lalaki na may dala ng cellphone, hanggang sa nakarating sila sa habulan sa dagat. At nakarating din sa isang pribadong bahay, kung saan sinira ng lalaki dito ang cellphone na hinahanap nila Mitch. Nangyari ang matinding bakbakan dito, hanggang sa napataob ni Mitch dito ang lalaki. Matapos ng mga pangyayari, ay pinapunta sila sa presinto upang magpaliwanag, kung saan, imbes na makipag-cooperate ang pulisya ay pinagalitan pa sila, dahil sa pakikialam daw nila Mitch. Nakita pa nila dito, na nakalaya ang dalawang tao ni Victoria, dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nakarating din sa boss nila Mitch ang balita, at nagalit ito kila Mitch, at binalaan na matatanggol sila sa trabaho kung magpapatuloy sila sa pangingialam sa ganitong sitwasyon. Samantala, kinabukasan, di talaga nagpaawat ang grupo ni Mitch, kung saan, nagpatuloy sila sa investigasyon at napansin nila mula sa malayo, na merong kahina-hinalang nangyayari sa bangkang panghihisda na pagmamay-ari nila Victoria. Dahil dito, sinubukan nila mag-imbestiga sa mismong lugar na pinagdadalhan ng mga isda. Kung saan, nagpanggap si Brody na bading, at si Mitch naman bilang tagaluto. Natuklasan nila dito, na nag-ooperate sila ng illegal drugs na flaka sa lugar na ito, at nilalagay ito sa mga drum ng isda. Tinawagan kaagad nila Mitch ang pulis na si Garner, ngunit hindi nito pinansin ang mga sinasabi ni Mitch, dahil busy na naman sila sa bagong patay, na natagpuan sa dalampasigan, na di umano'y shark attack daw ang nangyari. Dahil dito,
nabalitaan muli ng boss ni Mitch ang ginawa nilang pakikialam at personal na investigasyon. Nagdesisyon ang boss niya na tanggalin na siya sa trabaho, at nagulat sila nang sabihin nito na ang papalit sa posisyon ni Mitch ay si Brody. Kinausap ni Brody si Mitch, at sinabi nito na hindi niya deserve maging head ng Baywatch, pero wala siyang choice kundi sumunod sa boss. Manotivate naman siya ni Mitch na kakayanin niya ito. Pagkatapos dito, nagtrabaho muna si Mitch bilang staff sa salesman sa isang mobile store, kung saan bakas sa mukha niya ang lungkot dito. Samantala, habang nagmamasid sa paligid si Brody, ay napansin niya na meron na namang nagkalat na flaka-pack sa dalampasigan. Matapos nito, nagmasid naman siya sa kanyang pwesto, nang nakita niya na may mga magnanakaw sa beach na gumagamit ng coolers upang manakawan ang mga nagre-relax dito. Sinugod ito ni Brody at na-recover ang ninakaw nito. Makalipas ang pangyayari dito, dumiretso siya kay Officer Garner sa police station at ginamit niya ang cooler upang nakawin ni Brody ang police report ng huling lalaki na namatay sa beach noong isang araw. Nagpakonsulta si Brody kay Summer dahil batid ni Brody na marine biology graduate si Summer. Nakumpirma nila na hindi shark bite ang mga sugat ng lalaki na namatay sa beach, kundi mga hiwa ng kutsilyo. Dumating si Ronnie dito, at laking gulat niya na ang kaibigan niyang si Dave ang nasa police report. Binanggit niya sa grupo na si Dave ay nagtatrabaho bilang IT sa kumpanya ni Victoria. Dahil dito, kinagabihan, patago silang nag-hack sa server ng computer nila Victoria. Nadiskubre nila dito ang napakadaming ebidensya na nagkukumpirma sa krimen na ginagawa ng kumpanya nila Victoria. At ang plano nito, na gawing private property ang buong Emerald Bay. Kaya kinabukasan ng gabi, masasaksihan natin na magkakaisa ang grupo ng Baywatch team upang mag-imbestiga pa at makakuha ng mas matibay na ebidensya sa kumpanya ni Victoria, kung saan nagpanggap sila na makiki-join sa party ni Victoria sa kanyang yate, kung saan ang ibang Baywatch team ay mag-iimbestiga sa mismong party, at si Brody naman ay magdadive sa dagat upang ma-check ang ilalim. Habang nasa yate, ay nadiskubre ng grupo na merong naka-hostage na lalaki sa kabilang kwarto. Muntik pa sila madakip ng tao ni Victoria, pero buti na lang naggawa ng paraan ni Summer. Sa kabilang dako naman, makikita natin na nadiskubre ni Brody na ginagamit pala ng kumpanya ni Victoria ang ilalim ng bangka upang mag-smuggle ng mga droga. Sa kanyang pag-ahon, ay nakita siya ng security ni Victoria. Kaya hinagupit nila si Brody at nawalan ito ng malay. Dinala nila ito sa kabilang bangka at makikita natin na nakalagay siya ngayon sa isang kulungan. Kinausap muna siya ni Victoria, at binanggit na masyado din pala pakialamero si Brody katulad ni Mitch. At na-reveal niya na sinuhulan niya lang ang boss nila Mitch upang tanggalin ito at mapalitan ni Brody. Matapos nito, ay pinalubog na nila ang kulungan na nasa loob si Brody. Nawalan na ng malay si Brody sa ilalim ng dagat, ngunit dumating si Summer dito upang sagipin siya. Nag-mouth-to-mouth resuscitation pa dito si Summer, ngunit magugulat si Brody dito, dahil hindi pala ito si Summer, kundi si Mitch. Nag-hallucinate lang pala siya. Sa kanilang pag-ahon, ay sinundan nila ang bangka na sinasakyan nila Victoria, at makikita natin dito ang pagkadismaya ni Victoria dahil buhay pa pala si Brody. At makikialam na naman si Mitch. Nagkaisa muli ang Baywatch team sa mga eksena dito. Naggawang makapunta mismo nila Mitch at Brody sa lokasyon nila Victoria, at matinding bakbakan ang nagganap. Isa-isang napataob ni Mitch ang mga security ni Victoria, ngunit nabaril siya dito ni Victoria, at nasunggaban niya pa si Brody habang tinututukan ng baril. Unti-unti nang aakyat si Victoria papunta ng helicopter, nang bigla siya nagkamali sa paghawak ng baril, kaya nadiskartehan siya ni Brody upang makatakas sa pagkakasakal ni Victoria. At kasabay nito, pinatamaan siya ni Mitch ng Roman candle na firework, na naging dahilan ng pagkakasabog ng katawan ni Victoria at paglaglag ng helicopter na pagsasakyan niya dapat. Pagkatapos ng mga kaganapan, ay masasaksihan natin na dumating na ang mga pulis, at ginagamot na ang sugat na natamo ni Mitch. Nanghingi din ng tawad si Officer Garner dito. Samantala, sa mga sumunod na araw, ay makikita natin na nasa ongoing relationship na sila Summer at Brody. At syempre, ang pinakapogi sa kanila na si Ronnie, ay masaya nang nasa relasyon kay CJ. Si Mitch na din muli ang head ng Baywatch team,
habang masaya silang kumakain ng sabay-sabay at nag-uusap-usap. Matatapos ang pelikulang ito na tumatakbo ng slow-mo ang Baywatch team, at talaga namang, ang sesexy ng mga miyembro ng team nila. Isang magandang pelikula ito, upang magbigay ng relaxation sa ating mga nanonood. Chill-chill lang ang storya, merong katatawanan, bakbakan, at pagmamahalan. Tulad ng ibang pelikula sa recaps namin, ay may magandang aral din ito sa kwento, kung saan, pinapakita dito, ang kahalagahan ng tamang mindset sa pagtatrabaho. Kung saan, hindi lang siya nagtatrabaho para sa pera, kundi minamahal niya talaga kung anuman ang tungkulin na dapat niya gawin. Anyways, sana po nagustuhan nyo ang recap namin. Hanggang sa muli, thank you.